Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo, napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping pamamahiya ng staff sa mga naakusahang shoplifter. Hukumang Pantahanan! Ay, naku, nakakainis. Maricar, bakit ka ba nagkakaganyan? Ano bang problema? Huwag mo akong pakialaman, Eman. Oras ng trabaho ngayon eh. Maraming customer dito sa supermarket. Makita ka ng mga customer kung ano pang isipin nila sa'yo. Wala akong pakialam sa mga customer na yan, ha? Ang trabaho ko lang naman dito, bantayan sila, hulihin yung mga shoplifter. O teka nga, ano pa palang ginagawa mo dito? Di ba security guard ka? Dapat nandun ka sa exit, nag-i-inspeksyon. Break ko ngayon eh. Pansamantalang pumalit sa akin si Suarez. Smile naman dyan oh. Alalahanin mo, 3rd month sa rin natin ngayon. Oo nga, month sa rin natin. Nagse-celebrate nga tayo, pero bakit hindi ko maramdaman? Parang wala akong boyfriend eh. Kasi hindi ka sweet. Tapos ang tamlay-tamlay mo. Ang boring mong kasama, man. Alam ko na kung bakit ka nagkakaganyan. Dahil kay Judy. Alam mo, Maricar, kung isisingit mo lang si Judy sa usapan, mabuti pa, babalik nila ako sa pwesto ko. Ayoko makipagtalo sa'yo. Nakikipagtalo pa ba ako sa'yo, ha? Di ba? Nagtaas ba ako ng boses? Di naman, di ba? Di ba? Bakit nga ipinipilit mo na isama si Judy sa usapan natin? Kasi nabasa ko yung status niya sa Facebook. Alam mo kung anong sabi niya? Wala siyang hiya na sabihin doon na mahal ka raw. Sinabi niya yun? Bakit hindi mo check ngayon? Teka, i-check ko ha. Naku. Ano? Kita mo na. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yun. Alam na nga niya, taken ka na, tapos nilalandi ka pa rin. Pero ang kinaiinis ko ha, sabi niya sa status niya, sinabi mo raw sa kanya na gusto mo rin siya, na kesyo crush mo raw. Teka, wala naman akong sinasabing ganyan kay Judy. Hindi naman maglalakas ng loob na sabihin yan ni Judy kung hindi mo sinabi sa kanya, o pwedeng hindi mo sinabi. Pero pinapakita mo naman sa kanya na may gusto ka. Maricar... Ano? Di ba? Totoo? Totoo ba yung sinasabi ni Judy? Ha? Tama na, pwede ba? Ano? Magkaaminan nga tayo. May gusto ka ba kay Judy? Huwag naman dito. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Sige, aaminin ko. Naging crush ko nga si Judy. Ano, masaya ka na? Pagpapalit mo ba ako sa kanya? Ipagpapalit kita sa kanya kung hindi ka titigil sa pagsiselos mo. Nako, diyan ka na nga. Shit! Hindi ako papayag, Eman, na maago ka sa akin ni Judy. Magkakamataya kaming dalawa ng babaeng yun! Miss, saan dito yung customer service? Doon! Sungit mo naman. Pasensya na. Abala ako sa trabaho eh. Sige na po. Pumunta na po kayo doon. Eman! Halika. Tuloy ka. Naparito ako para mag-usap tayong dalawa. Hulaan ko. Tungkol ba to sa pinost ko kanina sa FB? Bakit mo naman ginawa yun?
Ayun, nabasa tuloy ni Maricar. Nagtalo kami kanina. Nagpakatotoo lang ako, no? Oo, pero yung pagpapakatotoo mo, ang sumisira sa relasyon namin. Alam mo, Eman, kung nagpapakatotoo ka lang, edi sana wala na tayong problema. Ano bang gusto mo para tigilan mo lang kami ni Maricar? Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Emanol Marrero. At alam mong hindi kita basta-basta titigilan hanggat hindi kita nakukuha mula kay Maricar. Judy, huwag mo naman sanang hayaang magkasala ako sa girlfriend ko. Hindi kasalanan na magpakatotoo ka sa mga nararamdaman mo. Pero at higit sa lahat, hindi masama ang magmahal. Umamin ka na kasi. Ako ang gusto mo at hindi si Maricar. Tama ako, di ba? Oo. Oh, see? Ikaw nga ang gusto ko, pero paano naman si Maricar? Di, iwanan mo siya. Total, siya lang naman ang naligaw sa'yo. Madali mo siya makakalimutan kasi konti pa lang naman ang ini-invest mong pagmamahal sa kanya. Ano, Eman? Teka, huwag mo naman akong aakitin ng ganyan. Boses pa lang yan. Kaakit-akit na. Paano pa kaya kapag naghubad ako sa harapan mo? Uy! Judy, huwag mo naman gawin yan, ha? Ano? Please naman. Huwag mo sabihin, hindi ka natatakam sa akin. Kung may natatago kang pagnanasa sa akin, pagkakataon mo na ngayong gabi. Kalimutan mo si Maricar. Sa akin lang ang focus mo. Sa akin ang atensyon mo. At saka, alam ko, pagkatapos ng gabing ito, sigurado ako, hihiwalayan mo na ang girlfriend mo. Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Matawag niya naman si Maricar. Ayaw talagang tigilan ng babaeng ito, ha? Mahal. Ano yan? Ba't nakabusangot yung mukha mo umagang-umaga? Si Maricar kasi tawag ng tawag, eh. Di patayin mo na lang yung cellphone mo. Mabuti pa nga. Ayan. Next time, magpalit ka na rin ng SIM card kung ayaw mong guluhin ka ng ex mo. Apps. Soon to be ex pa lang pala. Nakipaghiwalay na ako kay Maricar. Oh? Oo, sinabi ko sa text. Wala pa kasi akong lakas ng loob na sabihin yun sa kanya ng personal, eh. Pagtataguan ko na lang siya hanggang sa magsawa siya sa kahanap sa akin. Magandang desisyon yan, Eman. Diba? Tama yung sinabi ko sa'yo na pagkatapos ng gabing yon, hihiwalayan mo na si Maricar. Ano, Eman? Masarap akong magmahal, di ba? Sinabi mo pa. Kung ganun, Judy, simula kagabi, tayo na. Magsyota na tayo. Huwag mo sabihin syota. Dahil pina-exing term lang yun ng short time. Ang gusto ko, long time. Long time na pagmamahalan. Naniniwala ka pala sa forever, no? Oh, yeah. Oo naman. Naniniwala ako na ikaw ang forever ko. Hey, Maricar, nakabusangot ka na naman dyan. Kaya ka iniiwasan ng mga customer, eh. Naiinis kasi ako sa bill. O bakit na naman? Hindi ka pa rin ba makamove on sa pakikipag-break sa'yo ni Eman? Hindi ko matanggap. Ang sakit ng ginawa sa akin ni Eman. Lalo na nung pinagpalit niya ako doon sa kahirang si Judy. Talaga? Oo. Sila na palang dalawa? Hindi ko kasi matanggap na si Judy lang yung ipapalit niya sa akin. Tingnan mo nga itsura ng babaeng yun kumpara sa akin. Ay, hindi naman sa nalalait ako, no? Ay, di hamak naman na mas maganda ako kaysa sa balyenan na yun. Hindi naman nabibase lang sa itsura ang pag-ibig, eh. Mabait naman kasi si Judy.
Parang pinalalabas mo ngayon? Masama ugali ko, ganun? Ay, wala akong sinasabing ganyan, ha? Ang sa akin lang, mag-move on ka na. Hindi lang naman si Emma na lalaki sa mundo. Makakahanap ka rin na lalaki masigit pa sa kanya. Hindi, Isabel. Gagawin ko pa rin ang lahat para bumalik siya sa akin. Bahala ka kung ayaw mo makinig. Basta umayos ka dyan, Maricar. Huwag mong dalhin sa trabaho yung heartbreak mo. Kasi kapag nakita yung pagmumukha mo na supervisor natin, sigurado, pagagalitan ka na naman niya. Eman! Eman, sandali. Ano na naman bang kailangan mo sa akin? Please naman, bumalik ka na sa akin. Mahal na mahal kita. Wala na akong pagmamahal sa'yo. Sorry, pero hindi ko ihiwalayin si Judy. Bakit ba? Anong meron sa kanya na wala sa akin? Marami. Mabait siya, mapagpakumbaba, at mahal na mahal niya ako. Bakit? Di ko ba naibigay yun sa'yo? Minahal naman kita. Maricar, pwede ba? Matuto ka nang mag-move on. Naapektuhan ang trabaho mo dahil sa paghahabol mo sa akin O tingnan mo nangyari kanina. Nasita ka na naman ni Ma'am Vesna dahil palagi ka na kasi mangot. Hindi naman ako magkakaganito kundi dahil sa'yo. Ay, tama na please. Pagod na ako sa iyo Sa relasyon nating dalawa. Natagpuan ko ng kaligayahan ko. At si Judy yun. Maricar, sorry. Pero wala nang pag-asang magkabalikan pa tayo. Uulitin ko sa'yo, ha? Move on! Balikan natin ang dulang Hukumang Pantahanan! Miss, Neng, saan yung customer service? Ayun. Yung customer service. Hindi nyo ba nakikita? Laki-laki na signage. Ay, pasensya ka na. Senior citizen na ako Malabo ng paningin ko. Pwede magpatulong na lang kayo dun sa guard. Doon. O sige, salamat Maricar, grabe ka naman doon sa customer. Buti na lang, hindi ka pinatulan nun. Ay, sandali! Sandali. Ako? Oo, kayo. Ako ba? Oo. Titingnan ko yung laman ng loob ng bag nyo. Ali kayo dito. Dalian nyo. Dito. Bakit, miss? May problema? Pakibukas yung bag nyo. Yung bag? Oo, i-inspectionin ko. Sir, pakibuksan na lang po para hindi na po kayo maabala pa. Pinagbibintangan niyo ba akong shoplifter? Oo, kasi nakita ko kanina may sinuksok ka sa loob ng bag mo. Hindi ako shoplifter. At saka pwede ba hinaan mong boses mo, miss? Mahina naman boses ko Ini-inspeksyon yung bag ko sa maraming tao. Hindi ba pwedeng doon nyo na lang inspeksyonin sa loob? Ay, hindi pwede. Malaking abala pa yan At kung sakali mang nag-shoplift kayo, mabuti nang malaman ito ng mga tao. Kaya pakibilisan, naabala kami sa trabaho. Ayan. Ito na yung laman ng mga gamit ko. Maricar, ano ba yung nakita mo sinishoplift ni sir? Ito ba yun? Oo, yan. Yan yun. Wala naman laman At saka mukhang luma na ito. May pinabibili kasi sa akin ng anak ko na ganyang klase. Nung una hindi ko alam. Kaya ibinigay niyo sa akin yan para mahanap ko dito sa supermarket niyo. Maricar, clear na ito. Oo. Sabi ko na sa inyo hindi ako shoplifter. Sige na. Tapos ang inspeksyon. Sige na. Makakalis na kayo. Ano? Ewan. Maricar, panoorin mo ito. Bakit? Viral ka ngayon. Viral? Oo. Bakit? Ito, natatandaan mo tong customer na pinagkamalan mo shoplifter? Nakuhanan pala ng video yung pagtataray mo sa kanya. Ngayon, hindi lang ikaw ang binabash ng mga netizens, pati na rin yung supermarket natin. My God! Ano itong nagawa ko? Kaya ako lumapit sa'yo kasi pinatatawag ka ni Ma'am Lisa. Galit na galit siya nung kinausap niya ako. Sigurado,
Pagagalitan ka rin niya. Oo, sige. Pupuntahan ko na si Ma'am Liza. Kasi naman, Maricar, ilang beses ko na sinabi na sa'yo, maging mabait ka sa mga customers natin. At huwag mong dadalhin sa trabaho ang personal mong buhay. Well, good luck, Maricar. Huwag ka sana masibak sa trabaho. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping pamamahiya ng staff sa mga naakusahang shoplifter. Maari po magkaroon ng pananagutan si Maricar sa customer na pinagbintangan niyang nagnakaw at nagpahiya sa kanya sa iba pang customer sa supermarket. Base sa kwento, binulyawan at tahasang pinagbintangan ni Maricar na isang shoplifter o magnanakaw ang customer sa harap ng iba pang mamimili. Kapansin-pansin din ang intensyon ni Maricar na ipahiya ang customer nang tumanggi siyang gawin ang inspeksyon sa mas private na lugar at sabihing mas mabuti na malaman ng maraming tao na shoplifter o magnanakaw ito sa kabila ng pakiusap ng customer. Ito po ay malicious imputation of a crime o pagpaparatang ng isang krimen na isa sa mga elemento ng kasong libel na pinarurusahan naman ng Revised Penal Code. Sa Revised Penal Code as amended, ang libel ay may parusang presyon koreksyonal in its minimum and medium periods, katumbas ng pagkakulong mula 6 months and 1 day hanggang 4 years and 2 months. Iba pa ang fine ranging from 40,000 pesos hanggang 1.2 million pesos at ang danyos perwisyo na i-award ng korte para sa biktima. Gayunman, dahil verbal at hindi written ang akusasyon na ginawa ni Maricar publicly laban sa customer, ito po ay papasok sa kasong slander o oral defamation na nakasad naman sa Article 358 ng Revised Penal Code at may parusang arresto mayor in its maximum period to presyon correctional in its minimum period, katumbas ng pagkakulong ng mula 4 months and 1 day hanggang 2 years and 4 months at multang mula 20,000 hanggang 100,000 pesos maliban pa sa bayad pinsala o damages na i-award ng korte sa biktima. Again, kung ang pagbibintang o paninirang puri ay verbal, ito po ay oral defamation o slander, pareho lang po yun, at libel naman kung ang paninirang puri ay ginamitan ng radyo, telebisyon o newspaper. Kung ginawa naman ang akusasyon o paninirang puri sa pamamagitan ng social media o gumamit ng internet, ito po ay tinatawag na cyber libel na may mas mabigat na parusa, umaabot po ito hanggang 8 taong pagkakulong, iba pang usapin ang multa at ang bayad pinsala na ang halaga ay nakadepende sa diskresyon ng korte. Samantala, sa panig po ng customer na inakusahan ni Maricar, maliban sa kasong oral defamation, maari po siyang magsampa ng separate case for moral damages, lakip na po ang attorney's fees. Ang moral damages ay batay naman po sa Article 2217 ng Civil Code. Ibinibigay ang moral damages para po sa physical suffering, mental anguish, serious anxiety, besmirched reputation, wounded feelings, social humiliation o pagkakapahiya at iba pang kaparehong injury na tinamo ng biktima. Maari din pong manghingi ng damages ang customer laban sa management ng supermarket dahil ang employers po ay subsidiarily liable sa mga krimen na ginawa ng kanilang empleyado sa loob ng business establishments. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. At muli niyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH, DZRH News Television, at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr., Rosana Villegas at Phil Cruz. Naglapat ng tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga.
Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Lionel Benjamin. Hukumang Pantahanan!